Hello mga kasingganon! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at isang punong-puno ng pag-asa at opportunity na naman sa ating mga buhay. Kami nga ni po pala ni Tatay magtitinda sa Pinamalayan. Gisa nga ni po pala kami ng pwesto at kaya naman magkahiwalay kami. Dito na nga ni po pala kami sa Tianggian dito sa Pinamalayan. Eto na, sasabak na naman po pala tayo sa ating hanap buhay. At dahil ako nga lang po palang mag-isa, huwag tayong pakupad-kupad. At dahil mamaya, marami na nga po pala ang mamimili. At kaya naman, may display dapat natin to ng mas mabilis. At para naman kapag may tao na makapamili sila ng maganda, eto na nga ni po, meron na nga ni po palang namimili. Tanghali na nga ni po pala at nakikrave nga ni po pala ako mga kasingganon sa bangus. Hindi nga ni po pala puro sinigang ang ating gagawin sa bangus. At ganito namang pamamaraan ang ating gagawin sa ating bangus. Unang-una, iprito natin ang ating mga bangus. At isang buong bangus nga lang po ito sa halagang 100 piso. Diba? Sa 100 piso, makakatipid ka na sa iyong mga pang-ulam at maalam kang dumiskarte kung paano mo ito mapapasarap. Kapag sa restaurant ka nga pala kakain, isang gayat na bangus, 70 pesos agad. Bago ang luto pa nila sa bangus ay puro sinigang. Diba? Nakakasawa na pag puro sinigang. Kaya naman, mas pasasarapin pa natin ang luto natin sa ating bangus. Para naman, for the nice. At wow! Ulala! At kapag ganito na nga ni po pala ang itsura ng ating bangus, pwede natin itong ahanguin. O diba? Prito pa lang at talagang nakakatakam na. At iprito na nga ni po pala natin ang ating mga talong. At sinabi nga ning walang atin. Ay, sige, ulitin na natin. At iprito na natin ang mga talong. Taringang mga talong na ito ay binili natin na napakamura sa ating suki. At kaya naman, kapag nandito ka sa probinsya ay talagang makakatipid ka. Huwag nga ni po pala natin tong pakapirituhin. Kapag ganito na nga ni po pala ang texture ng mga talong, pwede na natin tong ahunin. At dito nga ni po pala sa Mindoro, we don't say sitaw. Instead, we say kibal. Ay, kibal ari din kibal. Ari pinsan. Talagang napakaganda ng aking plato dyan. At meron na ngang alimango sa ibabaw. Kung maitatanong nyo kung anong plato ito, ay hybrid ito. At muli, magpainit tayo ng mantika at ilagay natin ang sibuyas. Ayan na nga po pala natin itong halu-haluin hanggang maging golden brown. Maglagay nga po pala tayo ng tatakpato sa natatagong pangalan ang asawa mong Tinitoyo. At ilagay na nga po pala natin ang kakanggata. At pagkatapos ito, haluin po natin ang haluin para naman hindi masunog ang ating gata. At maglagay na rin po pala tayo ng paminta. Yan na rin po pala natin ng dahong tuyo ng Madrid Cacao. Ay mali, dahon pala ng laurel. At lagyan na rin po pala natin ng konting bitchin. Baka naman Ajinomoto. At kapag ganito na nga ni po pala ang texture ng ating kakanggata, ilagay na nga po pala natin ang ating mga bangus. At galaw-galawin nga po pala natin ang ating mga bangus para naman ma-absorb niya ang lasa nito. Gaya na nga po pala natin ang ating kibal. Dito lang, sa side na ito. At ganun din naman, ilagay na rin po pala natin ang mga talong. At unti-unti na nabubuo ang ating recipe. O diba? Ay lasa ko'y mas masarap pa rin sa sinigang ay for the nice. At masasarap pa ito kapag nilagyan natin ng sili. At magpatuloy tayo sa ating paghalo ng bahagya para naman hindi ito masunog. At kapag naglalatik-latik na nga ni po pala ito at pwede na natin tong ahunin. At nailagay ko na nga ni po pala ito sa aking platong hybrid. Aba, ay lasa ko yung lasa nyo rin. Ay pihong-pihong ring mas masarap para sa sinigang. At hala, lantakan na natin na rin. Ari malantakan pa ng iba. At eto na mga kasingganon. At ako nga po pala ay nagsasalita-salita pa dyan. Paano naman i-endorso ang aking nilutong bangus? Kitang-kita nyo naman. At kitang-kita nyo naman talagang naglalatik-latik ito. At nag-overvoice nga nilang po pala ako dito. Kasi naman, ang aking dalawang kambal ay talagang pihong-pihong umaatungal dyan sa panahon na yan. Bago tayo kumain, huwag nating kalimutan laging magpasalamat sa ating Panginoon. At unang-una, sa buhay ng ating taglay. Ganun din naman, ang mga biyaya niya na patuloy nyo yung pinagkakalob sa atin mga kasingganon. At kaya kayo mga kasingganon, huwag kayong makakalimot sa ating Panginoon na laging magpasalamat. At ayon nga sa 1 Thessalonica 5:17 verse 18, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At hanggang dito na lang po mga kasingganon. Maraming salamat po sa panonood. At huwag po natin kalimutan mag-comment, mag-follow at mag-share na rin. Salamat po and God bless sa ating lahat.